Ayan po. Sensya na po. Baka makikita niyo po may laptop din sa likod. Ah, Amen. Praise God. Akala ko si Sister Edna na po yung mag-share eh. Tatago ko na sana yung ano ko eh, yung naka-ready ko na ano. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay manalangin muna. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, tinataas ka Amen. namin sa gabing ito, Panginoon. Pinupuri ka Amen. namin, o aming Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang manguna sa aming pag-uusapan. Holy Spirit, we welcome you here. We welcome your presence. Pangunahan niyo po ako na hindi po yung mga salita ko yung marinig, kundi yung mga salita mo. Let your, ikaw po ang manguna sa amin. I-ready niyo mo yung mga puso namin. I-ready mo yung mga tenga namin, yung mga isipan namin, na matanggap namin yung salita niyo. Na hindi salita ko ang marinig nila, kundi yung mga salita niyo, Panginoon. Samahan niyo po kami sa gabing ito. Thank you. Winawasa ko lahat ng plano ni Satanas upang hadlangan yung pagpupulong na to, yung pagsasama-sama namin upang mapakinggan yung salita mo. Lahat ng plano niya, winawasa ko sa pangalan ni Jesus. Lahat ng stronghold sa puso namin, winawasa ko sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ikaw pa ang manguna sa amin. At yung plano mo Open mo lang ang yung mangyayari. ilaw sa harapan mo. Ikaw lang po, Panginoon, ang mapapakinggan, hindi po yung mga salita namin. Maraming salamat, Lord God. Muli, binabalik namin lahat ng purihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Naririnig ko po kasi yung boses ko sa likod. Ah, ay, okay. Okay lang po ba to? Ano ba? Parang may araw sa ani. Okay. Tensya na po. Medyo di ano yung area ko ngayon. Okay, sige. Simulan po natin sa ano, no? Babasahin natin sa Daniel 6. Yung pag-uusapan po natin ngayon, alam na po ng marami ito. So, siguro reminder lang din sa actually ano, ganoon naman talaga sa atin po no. Puro reminder na lang din naman po lalo na sa mga matatagal na po sa pananampalataya. More on nire-remind na lang po tayo ng Panginoon sa mga dapat nating gawin, no? Bilang Kristiyano, kung saan ba dapat tayo lumalakad, paano ba tayo lumalakad sa mga bagay na dati nating ginagawa at baka nakakalimutan na natin. More on, ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin sa mga dati nating ginagawa na baka mamaya nakakalimutan na natin, di ba po? Sige po, simulan po natin dito sa Daniel 6. Sabi dito sa verse 1, minabuti ni Dario na magtalaga sa karian ng 120 satrap na mamamahala sa buong karian. Ang namumuno sa kanila ay 3 pangulo na isa sa kanila ay si Daniel. Ang mga tagapamahalang ito ay magbibigay sulit sa kanila upang ang hari ay huwag malagay sa panganib. Hindi nagtagal, si Daniel ay nangibabaw sa lahat ng ibang mga pangulo at sa mga satrap, sapagkat taglay niya ang isang di pangkaraniwang espiritu at pinakanukala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. So, yun nga daw po. Nagkaroon ng parang competition doon sa kingdom na yon upang kung sino man yung mananalo, siya yung mamamahala upang protektahan yung hari. And of course, sa dinami-dami ng mga sumali, nakipagkompetensya, isa na doon si Daniel, nang ibabaw siya sa lahat. Bakit? Kasi daw may hindi pangkaraniwang espiritu. Amen. At pinanukala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. Nang magkagayoy, sinikap ng mga pangulo at ng mga tagapamahala na makakita ng batayan upang makapagsumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila makakita ng anumang batayan
upang makapagsumbong o anumang pagkukulang sapagkat tapat siya at walang kamalian ni pagkukulang na natagpuan sa kanya. So, talagang ano, naging watchful si Daniel, 'no? Yung mga nainggit sa kanya, siyempre yung mga natalo, nainggit, naghanap ng butas sa kanya, kaya lang walang mahanap na butas sa kanya. So nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakatagpo ng anumang batayan na maisusumbong laban sa Daniel na ito. Malibang ito ay matagpuan na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Kaya't ang mga pangulo at mga tagapag mabuhay ka magpakailanman. Lahat ng mga pangulo ng kaharian, sige, ganito na lang pala gagawin natin. Kasi mahaba nga pala 'to. So, bale ang nangyari, alam naman po natin ang nangyari sa story na 'to. Yung mga natalo sa competition, nainggit kay ano, kay Daniel, 'no? Nainggit sa kanya, hinanapan siya ng butas. So, dahil sa wala silang makitang butas kay Daniel, ginamit nila yung pagiging maka-Diyos ni Daniel upang ibaliktad siya, na nilapitan nila yung hari. 'Di ba sabi, "Mabuhay ka magpakailanman." Lahat ng mga pangulo ng kaharian, mga kinatawan, mga tagapagmahala, mga tagapayo at ang mga gobernador ay nagkasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas, 'no? So sinabi nila na dapat gumawa ng isang batas na ng isang pagbabawal na sino mang manalangin sa sino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo o hari ay ihahagis sa yungib ng mga leon. Kasi alam nila na ang ginagawa ni Daniel is nananalangin siya lagi, 'di ba? So, gumamit sila ng way na para bumagsak siya. Dahil hindi nila makitaan ng butas si Daniel, ginamit nila yung pagiging makadiyos niya. So verse 8, "Ngayon, O hari, pagtibayin mo ang pagbabawal at paglagdaan mo ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa batas ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi maaaring pawalang bisa." Kaya't nilagdaan ni Haring Dario ang kasulatan at ang pagbabawal. So yun na nga po, nagkaroon na ng batas na hindi pwedeng manalangin kung kani-kanino man maliban sa hari. Verse 10, nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya ay pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas. So nagkaroon na nga ng batas na hindi pwedeng manalangin. Ang ginawa ni Daniel, pumasok sa kanyang bahay na ang bintana ay bukas paharap sa Jerusalem at siya ay nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Amen po, no? Na kahit andun na yung sinabi na hindi ka walang pwedeng manalangin kundi sa hari lang. Si Daniel hindi po natakot. Nanalangin pa rin siya. Bakit? Kasi alam niya yung pinapanalanginan niya. May relationship siya dun sa pinapanalanginan niya, eh. Hindi siya natakot na di porke nagkaroon ng batas, eh hindi na nahihinto na rin siya sa ano, sa pananalangin na, "Uy, kailangan natin sumunod sa ano, sa batas, sinabi yan, eh, na 'wag manalangin, kailangan ba nating gawin yon dahil sa sinabi ng gobyerno? Hihinto ba tayo?" Ito nga si Daniel, anong ginawa niya, binuksan niya pa yung bintana, kitang-kita pa talaga siya, hindi siya natakot, hindi siya nagtago, hindi siya nag-ano. Puwede siyang manalangin na nakasarado yung bintana pero hindi, binuksan niya pa talaga. Na pinapakita na andun yung confidence niya sa Diyos niya. Na sabi nga dun, nang magkagayon nagkakaisang dumating ang mga lalaking ito at natagpuan si Daniel na nananalangin at sumasama sa kanyang Diyos. Actually, mga kapatid, gusto ko lang po i-example si Daniel, 'no? So nakita naman po natin, si Daniel namumuhay siya ng talagang ano, holy life. 'Di ba, na wala ngang mapintasan sa kanya, walang makita sa kanyang butas ang mga kaaway niya, to the point na ginamit pa yung pagiging maka-Diyos niya, 'no? At si Daniel, ang naging buhay niya is lagi siyang nananalangin. Sabi dun, 'no, sabi dito, nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos. Simula lang ba siyang manalangin nung nagkaroon na ng panukala na gano'n? Hindi.
Matagal na, lagi niya kumbaga nakagawian niya na, lifestyle niya na yung pananalangin. So, bakit ka hihinto sa lifestyle mo sa pakikipag-usap mo sa Diyos dahil lang sa merong, rule na ganito na walang puwedeng lumuhod or walang puwedeng manalangin, 'di ba? Lifestyle mo na yun, relationship mo na yun, eh. Dahil lang sa merong circumstance na merong nangyari sa buhay mo, meron lang na parang naging hindrance or basta may nangyari sa buhay mo na na-stop ka, hayaan mo ba yun na ma-stop ka sa pananalangin? Tingnan mo si Daniel nga hindi, eh, binuksan niya pa yung bintana. Nang magkagayoy nagkakaisang dumating ang mga lalaking ito at natagpuan si Daniel na nananalangin at sumasamo sa kaniyang Diyos. Kaya't lumapit sila at nagsalita so alam na po natin ang story na 'to. Sinabi nila dun sa hari kung ano po yung nangyari. Nakita nila si Daniel na nananalangin, bukas pa yung bintana, na walang takot. So, binanggit nila, ang hari naman takot na takot. Kasi nga natakot ang hari kasi nga kaibigan niya 'to si ano, si Daniel, na ipapatapon siya sa ano, dun sa ayan, o hari ay ihahagi sa yungib ng mga leyon. So, ang hari ay sumagot, "Ang pagbabawal ay matatag ayon sa batas ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi maaaring pawalang bisa." Kaya yun, nang magkagayoy sumagot sila sa hari, "Ang Daniel na iyon na isa sa mga bihag mula sa Juda ay hindi nakikinig sa iyo, o hari, maging ang pagbabawal man na iyong nilagdaan, kundi nananalangin ng 3 ulit sa loob ng isang araw." Nang marinig ng hari ang mga salitang ito, siya ay lubhang nabahala. Ipinasya niyang iligtas si Daniel at hanggang sa paglubog ng araw ay kanyang pinagsikapang siya. So talagang gumawa rin ng way yung hari na iligtas si Daniel kasi kaibigan niya 'to, eh. Kaya lang, yung nilagdaan niyang batas, 'di na puwedeng, bawiin 'yun. Kasi ayon dun sa batas nga ng Medes tsaka ng Persya, kung ano mang ilagdaan ay hindi puwede ng sabi dito, "Alalahanin mo, o hari, na isang batas ng mga taga-Media at ng mga taga-Persya na walang pagbabawal o utos man na pinagtibay ng hari ang maaaring baguhin." So, meron silang gano'ng klaseng, custom na kapag may nilagdaan na batas ang mga taga-Media at mga taga-Persya, hindi puwedeng baguhin. So, yung gusto ni Haring, Dario na tulungan si Daniel, hindi niya na magawa kasi nga nalagdaan niya na, eh. Tapos na yun. So, ang nangyari, nang magkagayoy, nag-utos ang hari at dinala si Daniel at inihagis sa yungib ng mga leyon. Alam naman po natin kung ano nangyari po dito, amen po ba? At dinala si Daniel at inihagis sa yungib ng mga leyon. Nagsalita ang hari at sinabi kay Daniel, "Ang iyo nawang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ang siyang magligtas sa iyo." Dinala ang isang bato at inilagay sa bunganga ng yungib at tinatakan ng hari ng kanyang sariling pantatak ng kanyang mga maharlika upang walang anumang bagay na mabago tungkol kay Daniel. Umuwi ang hari sa kanyang palasyo at pinalipas ang buong magdamag. Nakakatuwa nga po dito, even yung hari na Gentile, na Hentil, nag-ayuno para kay David. Walang libangang dinala sa kanya at ayaw siyang dalawin ng antok. Nang mag-uumaga na, ang hari ay bumangon at nagmamadaling pumunta sa yungib ng mga leyon. Nang siya ay mapalapit sa yungib na kinaroroonan ni Daniel, siya ay sumigaw na may pagdadalamhati at sinabi kay Daniel, "O Daniel, lingkod ng Diyos na buhay, lingkod ng buhay na Diyos, ay ang iyong bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leyon?" Sinabi naman ni Daniel sa hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leyon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y natagpuang walang sala sa harap niya at gayon din sa harapan mo. O hari, wala akong ginawang kasalanan." Nang magkagayon, tuwang-tuwa ang hari at pinag-utos na kanilang ihahon mula sa yungib. So yun na nga po, sa kanyang sapagkat siya ay nagtiwala sa kanyang Diyos. So kung makikita naman po natin dito sa story nga po ni Daniel, no, hindi na po natin tatapusin yung ano niya, yung story niya. Kung makikita po natin dito, kung isa-summarize natin, so may mga nainggit kay Daniel
na mga natalo dun sa kompetisyon. Tas siyempre nilabanan siya gamit dun sa lagi niyang ginagawa, yun nga yung pananalangin. Tapos tinapon siya dahil dun sa batas nga, pinatapon siya sa lions den, and yet di natakot si Daniel, di niya ano, di niya binago yung lifestyle niya, nagpatuloy siya sa pananalangin. Kahit na nung ipatapon siya sa lions den, nagpatuloy pa rin siya, naging confident siya. Bakit? May isang key. At yun nga yung kanina natin binabanggit. Bakit bakit siya niligtas? Bakit naging ano, bakit walang nakagapi sa kanya? Hindi siya ginalaw ng mga leon. 'Di ba? Sinugo ng Diyos ang kanyang anghel. Pero bago pa yan eh. May ginagawa kasi si Daniel lagi. Amen. Bago siya iligtas ng Panginoon, bago yung mga lahat ng nangyari, may ginagawa lagi si Daniel eh. Kung sabi dito, siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Amen? So, laging nananalangin si Daniel. Mga kapatid, kumusta po yung prayer life natin? Kumusta po tayo sa pananalangin natin? Kung makikita po natin dito, nagtagumpay ba si Daniel dahil lang sa niligtas siya ng Panginoon? May dahilan ba't siya niligtas ng Panginoon? Amen? At may dahilan din bakit confident si Daniel na nakabukas lang yung bintana ng bahay niya. Amen? Nakabukas tapos nananalangin pa siya with confidence kahit na alam niya na may batas. Nananalangin siya sa harapan ng Jerusalem. Bakit? Kasi kilala niya yung Diyos niya. Amen po ba? Kilala niya yung Diyos niya. Hindi siya tumigil. Kilala niya yung kausap niya eh. Hindi siya tumigil sa pananalangin kahit na may batas na, kahit na ginamit na ng kaaway na takutin siya na, uy, may batas na. Bakit ka nananalangin pa rin? Huwag ka na manalangin. Baka mahuuli ka, baka mamatay ka. Hindi, siya. Binuksan niya yung bintana, tapos nakabukas paharap sa Jerusalem at siya nagpatuloy sa dati niyang ginagawa. Sabihin dati niya matagal niya nang ginagawa. Nakagawian niya na nananalangin siya araw-araw. 3 beses sa isang araw. Amen? At dahil dun sa pananalangin niya araw-araw, nagkaroon na siya ng connection sa Panginoon at yung connection na yun naging deeper. Meron bang magugulat ka na lang, meron bang tao na ano na naging confident lang na sa isang ano sa kausap niya na walang pag-uusap? Possible ba na maging confident ka sa Panginoon dahil na hindi kayo nag-uusap? Or kung sa isang tao lang, possible ba na magiging mapagtiwala ka sa isang tao nang hindi kayo nag-uusap? Yung trust na yun nabibuild dahil sa pakikipag-usap. Amen po ba? Nagkaroon siya ng confidence sa Panginoon dahil lagi niyang kausap ang Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, ay, lagi siyang nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Lagi niya pong ginagawa to. Kanina, yung binasa po ni Nanay Edna sa 1 Thessalonians 5, di ba po? Sabi sa verse 17, manalangin kayong walang patid. Huwag palagi kayong manalangin. Ano po ba sinasabi dito? Pwede natin sabihin na, lagi naman ako nananalangin ha. Nagpipray naman ako. Nagpipray ako sa ano, sa pagkain. Nagpipray ako pagising ko. Oo, counted yun mga kapatid, wag kayong mag-alala. Yes. Pero ano ba yung tinutukoy na pananalangin? Yung walang hinto. Hindi man sinabi na, pag sinabing manalangin kayong walang patid, lagi na lang kayo nakaluhod at nakapikit. Siyempre, may mga gagawin pa kayo sa buong araw nyo, di ba? Pero marami po kasi sa atin, ang nangyayari is, di na ako nakakapag-pray kasi busy. Di ba? Naging hadlang yung pagiging busy natin sa pagpipray natin. Pero sinabi ng Bible, wag daw tayo, manalangin kayong walang patid. Ano po ba sinasabi dito? Yes, yung kanina, yung pananalangin sa pagkain, sa mga ganyan, sa tao.
Yes, counted yun mga kapatid, nananalangin kayo. Pero ang tinutukoy natin dito yung panalangin na walang hinto. Yung yung mga short prayers counted yun, pero mga kapatid, hindi ka magiging close sa kausap mo kung puro short prayers lang tayo. We're talking about intimacy with the Lord. Meron po ba kayong nakausap na tao na naging ka-close nyo, nakakausap nyo lang na ano, nag-hi hello lang kayo tapos magiging ka-close nyo na yung taong yun? Magkikita lang kayo, hi hello, batian lang tapos di naman kayo nagkaroon ng deeper conversation. Magiging ka-close nyo ba yung taong yun? Kapag meron po, paano nyo po nagawa yun? Siguro po talagang ano lang po talaga kayong tao maging, extrovert or maging ano madali kayong magkaroon ng ka-close na tao. Pero siguro po, aminado naman po ang lahat hindi natin puwede maibigay yung buong tiwala natin sa isang tao ng hindi natin nakikilala, na hindi natin nakakausap ng matagalan. Kasi ang taong ka-close talaga natin at andun yung tiwala natin lagi nating kausap, amen po ba? Hindi po mahihinto yun sa ano lang, maliit lang na pakikipag-usap, sa saglit lang na pakikipag-usap, kundi dahil sa andun na yung closeness mo sa kanya, dahil andun yung pag-ibig mo dun sa taong yun, dahil lagi mo gusto mo siyang kausapin, hindi ka titigil. At hindi naman porke sinabing huwag tumigil sa pananalangin, kunyari sa umaga, pagkagising mo, yes, nananalangin ka. Pagkatapos ba nun, pagkatayo mo, tapos na yung prayer, mamaya na ulit paggabi? Hindi. Pagkatayo mo sa pananalangin mo, 'pag naligo ka, puwede kang manalangin. 'Pag naglakad ka na palabas ng bahay mo, puwede kang manalangin kung ano mang ginagawa mo. Eh, paano naman po yung mga nagtatrabaho? Paano naman kami? Puwedeng sabihin, "Pastor, paano naman yun? Madi-distract kami." Mga kapatid, ako po nagtatrabaho ako, sa desk ko nagpe-pray ako. Nasa harap ako ng computer, nagpe-pray ako. Nakikipag-usap ako sa Panginoon. Kinakausap ko ang Panginoon, ina-acknowledge ko yung presence ng Panginoon. Hindi po limited ng lugar or ng circumstance mo, kung ano man pinagdadaanan mo, yung prayer life mo. Si Daniel, isang example na mga kapatid. Yung batas, hindi yun nakapagpahinto sa kanya upang matigil yung pananalangin niya. Amen po ba? Hindi natigil. Anong ginawa niya? Binuksan niya pa yung bintana. Ganun siya ka-confident. Ba't nga ba mahihinto yung pananalangin natin dahil lang sa kung anong nangyayari sa atin? Ang possible na puwedeng nangyayari mga kapatid is nawawalan na tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Nawawalan na tayong tiwala sa kanya. Oo, andun yung pananampalataya, daling sabihin nananampalataya tayo, eh. Pero yung pananampalataya, it requires action. Amen po ba? Naalala niyo po yung preaching ni, ah, Pastor Alisa nung Sunday, faith with works. Yung babaeng dinudugo, nanampalataya siya na mahawakan niya lang yung hibla ng damit ng Panginoon, gagaling siya. Amen? Pero hindi naman siya yung nakatayo lang na, "'Pag tinitigan ko 'to, gagaling ako." Hindi, eh. May ginawa siya. Talagang lumapit siya or kaya 'pag nahawakan ko 'to, huminto na ba siya? Hindi. Gumawa siya, kumilos siya. Excuse me. Gano'n din po, mga kapatid, sa atin. Ang tanong actually, itong question sa atin mga kapatid, eh. Ito madali itong sabihin, at gasgas na po sa atin 'to. Gasgas na 'to. Alam natin na mahal tayo ng Panginoon, amen po ba? Kaya kahit naman magtanong ka sa mga 'di mananampalataya kung tatanungin mo sila. Ako dami ko na natanong, tatanungin ko sila, "Ano bang alam mo po ba na mahal ka ng Panginoon?" Sabihin nila, "Oo naman, mahal na mahal ako ng Lord. Mahal na mahal ako ng Diyos." Alam nila 'yan, alam natin 'yan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ngayon ang tanong, tayo po ba mahal natin ang Panginoon? Mahal po ba natin ang Panginoon? Given po 'yun, madaling sabihin, "Yes, mahal ko ang Panginoon." Yes, given 'yun kasi sabi nga sa salita ng Panginoon 'di ba, we love Him because He first loved us. Dahil minamahal natin siya dahil una niya tayong minahal. So andun yung pag-ibig natin sa kanya dahil minahal niya tayo. So madaling sabihin, "I love you Lord, mahal kita Panginoon." Pero ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita,
Ang mga tunay na umiibig sa akin ay gumagawa ng yung mga sinasabi niya, yung ano, "He who does my commandments." Amen po ba? So, yung mga taong 'to na sinasabi na mahal nila ang Panginoon ngunit hindi nakakapanalangin, gaano katindi yung pag-ibig natin sa Panginoon. Totoo na andun yung pag-ibig, eh, pero at what degree, 'no? Nasaang point na ba yung pag-ibig natin, gaano katindi yung pag-ibig natin para i-move tayo na manalangin, mga kapatid. Kasi mga kapatid, alam niyo po, prayer is the key sa victory. If you have you have a life of prayer, you have a life of victory. Kapag wala kang pag wala kang prayer life, everything fails. Pag nag-fail yung prayer life mo, everything fails. Yung ministry mo, everything in your life fails. Kasi mga kapatid, yan yung nagko-connect sa atin sa Panginoon. Yan yung communication natin sa Panginoon. Kapag yan naputol, mga kapatid, asahan mo na, wag ka na magulat kung bigla kang bumagsak. Pag bigla kang na burnout. Kasi kapag nawala yung prayer life mo, kapag yan naputol, putol din lahat. Sira lahat, bagsak lahat. Huwag ka na magulat. Bakit? Saan nagkulang? Bakit biglang nagkaganito? Bakit biglang gumuho yung yung walk with the Lord? Bakit nawala lahat? Bakit biglang yung dating mga hindi ko na hindi ko na kayang lakaran na as if na ah, parang wala akong tiwala sa Panginoon. Bakit nangangamba na ako? Bakit nag-worry na ako? Bakit ganyan? Kasi kulang sa panalangin. Mga kapatid, ito ang reason. When, yan sabi, when prayer life fails, everything starts to fail. Kapag nawala yung pakikipag-usap mo sa Panginoon, nawawala yung covering ng Panginoon sa'yo, andoon pa rin, oo. Pero, it starts to dull down. Amen? Nakalimutan mo na iwan mo na pala ang Panginoon. Kasi inuna mo yung gusto mo. Naging busy ka masyado. Si Daniel, di niya nakalimutan ng Panginoon. Ito mga kapatid, sinabi ng Panginoon to Luke 18. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag man lupaypay. No, laging manalangin kahit ano pang pinagdadaanan mo, kahit ano mang circumstance ang mangyari sa iyo, pagdaanan mo, ano mang mga balakid ang sumubok na pigilan ka upang manalangin, mga kapatid. Huwag tayong titigil. Binigay ng Panginoon 'tong example na 'to, itong parable na 'to about dun sa babae, dun sa widow na na nanghihingi ng hustisya. Sabi dito, kung paano sila'y dapat manalangin at huwag manlupaypay. Sabi ng Panginoon sa verse 8, sinasabi ko sa inyo, mabilis siyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng Anak ng Tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Pagbalik kaya ng Panginoon dito, makakita pa rin siya ng mga taong nananampalataya sa kanya. Mga taong patuloy na nananalangin. Sabihin natin ngayon, oo, nananalangin pa tayo, nagpe-pray tayo. Pero kumusta kaya tayo pagbalik to the dun sa promise ng Panginoon at patuloy ka pa rin bang nananalangin? Paano pag hindi nabigay ng Panginoon yung pinapanalangin mo, titigil ka na ba? Hindi na gano'n kainit tulad ng dati? Pag hindi ka sinagot ng Panginoon, titigil na po ba tayo? Mga kapatid, gawin po natin 'tong, yung mga nakasulat sa salita ng Panginoon bilang, reminder sa bawat isa sa atin na ang prayer po, mga kapatid, hindi po dapat nawawala. Kahit ano pang mangyari sa'yo, isang maliit na katiting lang, mga kapatid, alam niyo po ang kaaway. Sabi niya, 'di ba? 1 Peter 5 verse 8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Tulad ng mga naiinggit kay Daniel. Amen.
Naghahanap sila eh. Naghahanap ng masisila. Ganon din ang kaaway. Every day, naghahanap yan ng masisila sa atin. Kung paano tayo mapapabagsak, kung paano tayo mapapalayo sa Panginoon. Isang katiting lang ang kailangan nila para mapabagsak tayo. Hindi tumitigil ang kaaway, so dapat di rin tayo tumigil. The more na nagdo-double time si Satan, the more din tayo dapat mag-double time. Sabi, magpakatino kayo, magbantay kayo. So paano daw tayo paano gagawin natin para para makapagbantay tayo? Matthew 26 verse 41 ang sabi dito, kayo'y maging handa at manalangin. Paano maging handa? Sabi, maging handa at manalangin, laging maging watchful upang hindi kayo madaig ng tukso. Maging handa at manalangin, being watchful in and pray palaging manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Mga kapatid, kaaway, inatake ng kaaway sa tukso. Ngayon, paano natin malalabanan yung mga tukso? Kung mananalangin tayo at magiging handa tayo, hindi tayo madadag ng mga tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Kahit gaano pa kataas ang tingin ng tao sa atin or kung ano mang position mo, ano mang naging spiritual life mo, kahit gaano pa karami yung gifts mo, kaya yung ano mo. Kapag ikaw nagkulang ka sa prayer, mga kapatid, at nagkaroon ng butas si Satanas sa iyo, start na 'yun. Pero madaling bumalik sa Panginoon. Diba, nadadapa tayo, hindi tayo perfect, oo. Pero once lang, mga kapatid, once lang na hindi tayo nakapag-pray, pag yung maliit na butas na yun, nabuksan ni Satanas, start na yun ang downfall. Ako po nagsasabi sa inyo kasi naranasan ko. Namuhay na ako sa matinding prayer at the same time naranasan ko rin na naging pahinto-hinto na parang hindi na tulad ng dati yung prayer life ko. Tas bumagsak ako. Naranasan ko po 'to mga kapatid. At totoo 'tong nakalagay sa Bible. Magkulang ka lang sa prayer, babagsak ka. At ako na nagsasabi sa inyo yung naranasan na 'to. Sabi yun nga, sa Luke 18, sa Romans 12:12. Sabi dito, mga kapatid, magalak kayo sa pag-asa. Meron tayong pag-asa na pinanghahawakan yung sinabi ng Panginoon. Panghawakan natin lagi yun. Hindi porke hindi binigay agad ng Panginoon yung pinapanalangin mo, hinto ka na. Mga kapatid, maging sabi dito, magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, at matyaga sa pananalangin. Kahit anumang pagdaanan mo, wag ito maging hadlang sa pananalangin, mga kapatid. Huwag mong hayaan na ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ay ito yung makapagpalayo sa'yo sa Panginoon. The more na meron kang pinagdadaanan matindi, the more kang kumapit sa Panginoon, the more kang lumuhod sa harapan ng Panginoon, the more mong kausapin ng Panginoon. Colossians 4 verse 2, sabi dito, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Amen? Magpatuloy kayo sa pananalangin. Magkasama yung dalawa eh. Magbantay at magpatuloy sa pananalangin. Hindi pwedeng magbabantay ka tapos di ka nananalangin, kapatid. Kung magbabantay ka, lagi mo sama ng pananalangin because ito yung magiging covering natin eh. Ito yung pakikipag-usap natin sa headquarters, sa Panginoon, sa heaven. Nakakakilos ang Panginoon kapag tayo nanalangin sa Kanya. Kapag tayo nakipag-usap sa Kanya. Amen? Kaya tayo nagkakaroon ng confidence sa Panginoon kasi kung patuloy tayo nananalangin, the more tayo nagiging close sa Kanya, the more na i-feel ka ng Panginoon ng kapayapaan. Sabi dito, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Amen? Sabi sa 1 Peter 4 verse 7, sabi dito, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay na malapit na, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili. No, magpakatino,
magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Sabi sa RTPV, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at mapanatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. No, kung gulong-gulo ka, kung masyado kang nagwo-worry sa mga bagay-bagay, mahihirapan ka talaga manalangin 'yan. Kapag inuuna mo, naka-focus ka do'n, mina-magnify mo yung mga nangyayari sa paligid mo, mina-magnify mo yung problem instead na sa Panginoon, 'di ka makakapanalangin. Mahihirapan ka makapanalangin kasi kahit lumuhod ka mga kapatid, as long as mina-magnify mo yung problem, kahit nagpe-pray ka na at nama-magnify mo yung problem, hindi ka makakapag-pray na maayos. Magi-grieve mo lang yung Holy Spirit. Kaya every time na mananalangin tayo, magpatulong tayo sa Lord. Ang Holy Spirit kumikilos po sa atin. Alam na Romans 8:26. Sabi nga dito, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Nahihirapan ka manalangin, di mo alam yung papanalangin mo, kapatid. Hindi ito hadlang. Kasi sabi dito verse 26, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Alam ng Panginoon na hindi tayo, walang perfect sa atin sa pananalangin, walang perfect na prayer, mga kapatid. Ang marunong lang mag-pray sa atin ay yung Holy Spirit. Sapagkat alam niya yung puso ng Ama. Alam niya kung ano yung dapat ipanalangin. Wala pong perfect sa atin, so walang hadlang sa pananalangin, kapatid. Sabi ito, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipapahayag. Sa English, kung mabasahin po natin yan, ang nakalagay po dyan ay, likewise, sabi dito, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercessions for us with groanings which cannot be uttered. Mga kapatid, kung akala po natin is pag nananalangin lang po tayo kapag very audible yung pagpe-pray natin at maayos, hindi po. Umiiyak ka lang, nananalangin ka na. When you cry to the Lord, you are already praying. When you groan, you are already praying. When you weep, you're already praying. Kasi hindi na ikaw yung nananalangin. Kapag ikaw nag-weep, when you cry, when you weep, when you groan in your prayer, it is the Holy Spirit who is working in you. He is the one who is praying. Hindi limited ng words lang po, mga kapatid, ang prayer. Yung patak ng luha mo, you're already praying to the Lord. Sincereness, yung actually tinitingnan ng Panginoon yung puso natin. Wala nang dahilan para hindi ka mag-pray, kapatid. Marami tayong dahilan pero ang Panginoon nagpapakita ng kung meron man tayong 10 ways para 10 excuses para sa Panginoon para sabihin hindi tayo makapanalangin, bibigyan tayo ng Panginoon ng 100 ways para sabihin sa iyo walang hadlang sa pananalangin, mga kapatid. Kahit hindi mo masabi, hindi mo mabanggit sa Panginoon yung panalangin mo, siya na yung nananalangin, yung Holy Spirit na yung nananalangin para sa iyo. There's no limit to prayer. Lumuhod ka lang sa harapan ng Panginoon, nananalangin ka na. Naglalakad ka lang, nakikipag-usap sa isip mo, nananalangin ka na. Mga kapatid, ang importante dito is yung God consciousness, no? Yung alam mo na nandiyan ang Holy Spirit, andyan ang Panginoon sa tabi mo, andyan ang Diyos sa tabi mo. Yung never mawawaglit sa isipan mo na kasama mo ang Diyos. Na hindi ka biglang, dahil lang sa merong nangyari, biglang nakalimutan mo ng may Diyos, hindi. Ang importante, yung lagi kang aware na nandyan si Lord. At dahil lagi kang aware na nandiyan ang Panginoon, lagi mo siyang kakausapin. Magsasalita ka lang kung ano man gusto mong sabihin sa Kanya, pinupuri mo siya, you live a life of worship and praise and worship, you're already praying, mga kapatid. Basta na ilalabas mo yung laman ng puso mo sa Panginoon, you are already praying. Dapat hindi maging hadlang ito sa ating relasyon sa Panginoon kasi the more na nakikipag-usap tayo sa Panginoon, the more na nabibuild up yung relationship natin sa Kanya, ano po nangyayari, mga kapatid, pag patuloy tayo nakikipag-usap sa Kanya? Ito, mga kapatid, kung gusto nyo ng buhay na may katagumpayan, gusto nyo ng buhay na walang problema, prayer is the answer.
Hindi literal na mawawala yung problema, mga kapatid. Pero kapag namuhay ka sa pananalangin, lalakaran mo yung problema mo as if hindi nag-i-exist yung problema mo. Bakit? Mga kapatid, Philippians 4 verse 7. Lagi natin, maraming beses na pong binabasa to. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip. Hindi natin maintindihan. Grabe yung payapa. Iingatan yung puso at isip natin. So, hindi na tayo mag-worry. Bakit? Kasi iniingatan ng kapayapaan na yun, yung puso at isipan natin. Pero bago natin matanggap tong kapayapaan na to, anong dapat gawin? Verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Alam ng Diyos yung yung mga panalangin natin, nakalagay sa Matthew 6 yun eh. Bago pa tayo manalangin, alam niya na eh. Pero sinasabi ni Paul dito, ipaalam daw natin ang kahilingan natin sa Diyos. Bakit? Kasi it's a way na makikipag-usap tayo sa Panginoon. Gusto ng Lord ng communication. Amen? So when you pray, when you live a life of prayer, this peace, yan, yung kapayapaan na yan, na hindi maabot ng pag-iisip natin, hindi kaya maarok ng pag-iisip natin, lagi niyang iingatan yung puso't isipan mo. Lagi kang balot ng kapayapaan ng Panginoon. Kaya ako nasabi na pag nananalangin ka, kapatid, kahit may problema ka, may pagsubok ka, confident ka sa kasama mo. Andun na balot ng Panginoon ng peace yung heart mo. Na kahit andyan yung problema, parang walang problema. Parang walang pagsubok. Kasi alam mo na yung Diyos mo, na lagi mong kasama, lagi mong kausap, He's got you. Alam mo na yung kausap mo lagi, poprotektahan ka kahit saan ka magpunta, kasama mo kahit saan ka magpunta. The more na nagpipray ka, the more na nabibuild yung relationship nyo. And the more na nabibuild yung trust mo sa Panginoon. Kaya kapatid, ang sinasabi lang ng Panginoon sa atin, huwag tayong huminto sa pananalangin. Kahit ano pa ang maging batas, kahit ano pa yung mga sabihin ng mga tao sa'yo, kahit ano pang mangyayari sa paligid mo, kahit anong problema pang harapin mo, huwag kang hihinto sa panalangin. Iwanan mo na lahat. Mawala na ang lahat, huwag lang yung panalangin at pagbabasa ng Bible. Kung wala kang mga access sa pagbabasa ng Bible, yung panalangin, huwag mawala yung pananalangin. Yung communication mo sa Lord. Kasi yan lang yung access. Ang kinagandahan nga po nito mga kapatid, hindi tayo yung kumikilos. Mga kapatid, para ma-encourage tayong lahat, ito po ang ano ko po sa inyo ang iwan kong verse. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang kalooban. Sa RTPV, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sa tingin nyo, yung desire nyo na manalangin, yung desire nyo na maging close sa Panginoon, kayo yun? Hindi po. Ang Panginoon na una na i-desire kayo na manalangin. Ako po napatunayan ko na talagang nais ng Panginoon na makausap ako, na makausap tayo. Kasi isang gabi, nanalangin lang po ako. Kailangan ko na matulog kasi anong oras na. Nanalangin ako sa Panginoon, Panginoon, kung nais niyo po akong makausap, gisingin niyo po ako alas 3 para mag-usap po tayo pagising ko. Alam niyo po, nag-alarm pa ako para sure talaga magising ako. Kasi gusto ko talaga magising ng alas 3 eh. Natulog ako. Alam mo, napatunayan ko na gusto talaga akong kausapin ng Panginoon. Alam mo niyo po kung anong oras ako nagising? 2:56.
Hindi pa po 3:00, di pa po nag-a-alarm yung alarm ko, gising na ako. Nauna ko pa yung alarm ko. 2:56, 4 minutes bago po mag 3:00, gising na po ako. Doon ko napatunayan na ang Panginoon, kung sa tingin mo gusto mo manalangin sa Panginoon, gusto mo makausap ang Panginoon, mas gusto kang makausap ng Panginoon, kapatid. Kung gaano katindi yung desire mo na makipag-usap sa Panginoon, o kung nawawala man yung fire na yan, kapatid, gustong-gusto kong kausapin ng Panginoon. Gustong-gusto kang makausap ng Panginoon. Kesa yung binababad mo yung oras mo sa mga walang kwentang bagay, nag-scroll ka sa Facebook, or kung ano-ano ba mga pinapanood mo, na mga walang kwentang bagay na hindi naman makaka-edify sa spiritual mo, kapatid, lumuhod ka na makipag-usap ka sa Panginoon. Samahan mo ng mga instrumental para mas madaling makapag-enter sa sa spirit. Kasi ang music nakakatulong 'yan. 'Di ba nga po si Elisha, bago siya mag-prophesy, nagpatugtog muna siya, 'no? So, let's soak in the Lord, mga kapatid. Kasi when you live a life of prayer, lagi kang balot ng glory ng Panginoon. Lagi kang balot ng presence ng Panginoon, na saan ka man magpunta, kaya ka nagiging confident kasi balot ka niya. Kasama mo siya saan man magpunta. Andun yung trust mo sa Kanya dahil lagi kang nananalangin. At magiging di siya natakot, tumuloy siya dun sa lion's den. Di nangatog yung tuhod niya dahil alam niya na ililigtas siya ng Panginoon. Naging confident siya dahil he lived a life of prayer. Kaya sa pagtatapos natin, mga kapatid, uulitin ko lang sa inyo, bago ka pa manalangin, gusto ka nang makausap ng Panginoon. Pagising mo sa umaga, gusto ka makausap ng Panginoon. At sa buong araw, gusto ka makausap ng Panginoon. You do not have to kneel down para lang matawag yun na prayer. You do not have to close your eyes para lang matawag na prayer yun. You can pray na may ginagawa ka. You can pray na nagtatrabaho ka. Naglalakad ka, you can pray. You can pray na kahit ano mang ginagawa mo, may nakatayo ka lang o kaya ano man, mga kapatid, you can pray. There's no limit to prayer. Your cries are also prayer. When you are crying to the Lord, you are also praying. And it's the Holy Spirit praying for you. Kaya sa mga pinakita na sa atin ng Panginoon na example na, or ah meron pa kaya tayong excuse para hindi makapanalangin, mga kapatid? Busy ka sa pag-aalaga sa mga anak mo? You can pray. Meron po akong isang kilalang tao. Sige po, magka-close na tayo, pero gusto ko lang i-share 'to. Meron po akong nakilalang tao, meron po akong na-meet na tao na grabe yung love niya sa Panginoon, na nagkukulong siya sa kwarto, Ito, may pamilya po 'to. Nagkukulong siya sa kwarto para manalangin. Ngayon, paglabas niya ng kwarto, aalagaan niya yung mga anak niya. Pero kahit inaalagaan yung mga anak niya, nagda-diaper siya, nagluluto siya, naglilinis siya, hindi nawala yung prayer. Namanghanga yung asawa niya kasi do'n niya napatunayan ng asawa niya na kahit pala may ginagawa ka, puwede kang manalangin sa Diyos. Hindi natigil yung prayer ng taong 'to. And until now, parati pa rin siyang nananalangin. Gano'n katindi yung pag-ibig niya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, do'n tayo sa pag-ibig. Kumusta yung pag-ibig natin sa Diyos, 'no? Gaano ba kalalim yung pag-ibig natin sa Diyos, gaano katindi? Paano natin mapapatunayan na mahal natin siya kung hindi naman natin siya gustong makausap? 'Di tayo gumagawa ng way para mabuhos natin yung oras natin sa kanya. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Mark 12 verse 30, last verse, a reminder for all of us. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong puso mo, buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Hindi sinabi diyang kalahati lang, hindi sinabi diyang parte lang, sabi buo. Sabi diyan, buong pag-iisip, buong lakas. Ano mang iniisip mo, direct it to the Lord. Buong lakas. Busy ka? Pag ginagawa ka?
Bigay mo pa rin sa Panginoon, makipag-usap ka pa rin. Hindi limitado kapatid ang pakikipag-usap sa Panginoon. Sige po, let's pray. I pray na may naintindihan po tayo dito po sa message ng Panginoon sa atin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, tinataas ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita. Naway, ang bawat isa ay naiintindihan, Panginoon, at ako rin, yung salita na gusto mong iparating sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa pag-remind mo sa amin, Lord, na walang limit, Panginoon, sa pakikipag-usap sa inyo. Na hindi nalilimitahan, Panginoon, sa pagluhod o pagpikit, Panginoon, ng pananalangin, kundi, Lord, kahit anumang gawin namin, Lord God, ay nakikipag-usap na pwede kami makipag-usap sa inyo. Maraming salamat din, Panginoon, dahil sa sobrang tindi ng pag-ibig mo sa amin, na kahit ve- um, sobra-sobra na yung excuse namin, meron pa rin na gagawa ka pa rin ng way para kami makapanalangin na to the point na kahit sa pag-iyak namin, Panginoon, hindi na kami ang nananalangin kundi yung Holy Spirit through us. Thank you, Holy Spirit, because you are praying for us. You intercede for us. As well as Lord Jesus, thank you. Dahil sinabi mo rin sa iyong salita na ikaw rin ay nananalangin para sa amin. Maraming salamat po sa pag-ibig niyo sa amin. Pag-alabin niyo yung mga puso namin sa aming mga nakinig. Naway yung mga napakinggan naming salita niyo, Panginoon, ay tumimo sa puso namin at hindi mawala sa amin ito. Na mabigyan naming importansya, Panginoon, yung pananalangin. Na hindi lang siya basta yung masabing nag-pray lang kami. Kundi Lord, andun yung importance, Panginoon, sa amin, yung sa pakikipag-usap namin sa inyo. Yung intimacy namin sa inyo. Lord, bago pa namin hangarin na makausap ka, hinangad mo na kami, Panginoon. Ikaw na yung naglagay ng desire sa amin nun. Kaya Lord, yung seeds of desire na to, Lord God, na nilagay mo sa puso namin, pag-alabin mo, Panginoon. Patubuin mo, palaguin mo, Panginoon. Holy Spirit, work in us para mas lalo ka pa naming naisin at mas lalo pa naming naisin na manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin lahat ng kapurihan sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ah, ano ba yan?